Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Oy, nako, magagalaitin na naman ka-coffee itong mga DDS. Nako po, si Leni Robredo, mukhang papasok sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa ito confirmed ka-coffee, pero may mga naririnig-rinig tayo, malaki yung chance na magiging official ito sa administrasyon ni PBBM. Galit na galit ang mga Duterte kay Leni Robredo. Si PBBM, wala namang masamang tinapay si PBBM Ang prinsipyo ni PBBM, basta makakatulong sa kanyang administrasyon, edi go. Kung sa tingin niya makakatulong itong si Leni Robredo, bakit hindi bigyan ng posisyon? Nako, hindi naman buong liberal yung lalagyan ng posisyon, kundi si Leni Robredo. Magsiselos na naman sigurado ang kampo ni Digong dyan. At lalo na, syempre, baka masapawan si Sara Robredo. Si Sara Duterte kasi 2028, di ba? Isa din sa lumalabas sa pangalan sa 2028 itong si Leni Robredo. Baka magkalaban sila ni Sara Duterte. Nako, manggagalaitin ka-coffee ang kampo dito ni Digong, lalo na itong si Harry Roque, if ever magkatotoo yan. Bakit kanyo? Bakit na naging issue na naman ito? Bakit nabuhay itong issue na to sa pagpasok ng ni Robredo, no? Ni Leni Robredo, dating Vice Presidente sa admin ni PBBM. Ito ka-coffee ang dahilan. Ayan, oh. May engagement na si Leni Robredo sa mga government events. Oy, anong ibig sabihin yan? Mamaya, may reason kasi yan kung bakit sa tingin natin may potential, no? Robredo speaks at DOST Forum, says she is open to working with government. First, government event ito, ka-coffee. Sa politics, kapag nag-imbita ka ng sa tingin mo hindi nyo kaalyado, yari ka sa boss mo. Hindi naman talaga totoong yari, no? Pero kailangan may consultation yan Halimbawa, in this case, no, DOST. Si official ng DOST, nag-imbita sila ng alam nila perceived nila na baka hindi sigurado, no, na hindi gusto ng leadership ng presidente. Commonly sa politika ng Pilipinas, magagalit yung nasa taas. Pero kapag may basbas yung nasa taas, go yan si DOST. Sa tingin ko, ako 100% sure ako sa government transactions, ipinagpaalam yan si Leni Robredo na mag-guest dito sa forum na ito ng DOST. At siguro, sabi niya sa taas, so sige, okay lang. Ako sure ako 100% ganyan yung nangyari ka-coffee. Wala tayong inside information, pero we've been working with the government. Ganyan yung nangyari dyan. Ibig sabihin, totoong okay lang. Ako, analysis ko ito, ka-coffee depende sa inyo kung paano nyo paniniwalaan yan. May permiso yan from the higher ups. May permiso yan from the Malacanang na mag-guest si Leni Robredo doon sa program ng DOST na isang government agency. Edi okay. Ang lalabas dyan, total, pinayagan tayo sa isip-isip ng DOST. Total, pinayagan tayo ni boss. O sige, na-invite natin. Alam mo kung bakit hindi? Kasi kapag nag-guest ka, tapos hindi naman sa dictatorship yung dating, no, o sa controlling. Pero common knowledge yan common perception yan Hindi lang sa administrasyon ni PBBM, even before the administration, previous administrations, hindi pangkaraniwan na mag-iimbita ka ng kalaban, na sa tingin mo kalaban ng leadership. Kasi ikaw din babalikan yan, ka-coffee. Not necessarily tatanggalan ka, pwede i-call out yung attention, the next time be careful, do not invite such individual, etc. etc. Pero ito, sigurado ako may basbas yan. At ano yung mangyayari dyan? Kasi si PBBM malinaw sa kanya, walang tinapay. Ang mga Duterte nga di ba? Ang sama na ng ginagawa sa kanya Ang bait pa rin ni PBBM sa kanila Hindi niya tinuturing na political enemies itong kampo ni Digong. Samantalang pinagmumura na siya, napakatinding mura malulutong na mura at kung ano-ano pang pinagsasabi pag-atake sa kanyang personal na buhay. Si Digong yan si Paulo at si Pulong. Pero sabi ni PBBM, hindi ko pa rin yung political enemy. Ano pa itong si Leni Robredo? Hindi naman siya minura ng malutong ni Leni Robredo. Walang kung ano-anong sinabi. Meron nung kampanya. Pero maintindihan mo pa yan because that's part of politics. Pero hindi ganoon katitindi yung mga binitiwan nilang akusasyon as compared to those of Dutertes. Oy, ano kayo ngayon? Ako, may mag bla 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 na naman dyan. May maiigit dyan, sigurado. Bakit papayagan ni Duterte, ni PBBM, si Leni Robredo, liberal yan, etc. etc. Mamatay kayo sa inggit dyan. Sige, basahin natin itong balita na ito ng DOST. In fairness sa DOST, headlines. Robredo speaks at DOST Forum, says she is open to working
with the government. It takes two to tango, di ba? Okay kay PBBM, walang problema sa kanya basta makakatulong. Si Leni Robredo, sabi niya okay din siya mag-work sa administrasyon ni PBBM. Di nag-match. Okay, anong posisyon? Exciting! For this time, since she stepped down as Vice President in 2022, Leni Robredo spoke on Thursday at an event organized by the government agency under the Marcos administration and expressed her openness to a collaboration to raise awareness on mental issues. So, kung papansinin nyo, yung industry o yung sangay na kung saan potentially magiging involved si Leni Robredo ay hindi siya hindi naman ganoon ka politically crucial, no, itong sektor na to kasi mental health issues to sa side ito. Medyo humanitarian yung peg nito. Parang yung role ng Vice President, di ba? Ganyan yan, education, health, etc. Malayo doon sa politics. Okay lang yan, better yan. As a keynote speaker at the Department of Science and Technology's first National Mental Health Research Symposium, Robredo referred to officials of the agency's Philippine Council for Health, Research and Development o yung PCHRD and mental health experts as people who, quote-unquote who, like me, want what's best for the country. Kayo ba? Sige, honest opinion ka, Coffee, ha? Siyempre, nadjadjaan yung political yung leanings, no? Ganon din naman ako, may political leanings din ako Okay ba sa inyo? Honest response ka, Coffee, ha? Hindi dahil mas maraming comment na hindi o mas maraming comment na no. Okay ba sa inyo na si Leni Robredo mag-work under the government or under the administration of PBBM? Honest opinion nyo ka, Coffee. Comment kayo dyan ng yes kung okay lang at comment kayo no kung hindi. Kung gusto nyo explain kung bakit, okay lang din yan ka, Coffee. Comment yes kung gusto nyo o okay lang, walang problema na si Leni mag-work sa admin. No naman kung ayaw ninyo. At explain nyo na rin kung bakit. Sabi ni Leni Robredo, "It is an honor to be invited in this very important conversation and to take part in the collective efforts to change the landscape of mental health in the country." Sabi ni Robredo na ngayon po isa siyang presidente ng non-government organization na Angat Pinas Incorporated. Feeling ko naman kung si PBBM ang magdedesisyon diyan kasi hindi niya naman enemy si hindi niya political enemy si Leni Robredo. Nagkatapat sila ng 2016 pero that's enough, no? Tapos na yan, umabot ng Korte Suprema. Nagkatapat ulit sila ng 2022 pero napatunayan sa 2022 na totoong mas malakas talaga si PBBM at nanalo siyang presidente. Sa 2028 definitely hindi na sila magkalaban dahil hindi naman pwedeng mag-re-elect si PBBM hindi mo siya tatakbo kasi hindi na pwede sa pagka-presidente. Si Leni Robredo potentially pwede pa siyang tumakbo. Baka makalaban niya si Sara Duterte at si Raffy Tulfo. Pero it's up with PBBM kung sino ang susuportahan niya. Hindi pa malinaw kung si Sara o kung sino man, no? Yung NGO po ni Robredo seeks to harness the energies of partners. Parang more voluntarism, yan, pagtutulungan and supporters to empower Filipino communities, especially the marginalized. Was formed after she ran and lost to then former Senator and now President Marcos sa 2022 presidential elections. Exciting to kasi pansinin ninyo yung mga liberal, yung mga dating liberal, pabor sila kay PBBM sa mga desisyon ni PBBM. Hindi ko alam kung advantageous o disadvantageous yan. Pero kung ikukumpara mo sa mga Duterte, doon ako sa lesser evil. Dito na ako sa mga liberal. Kesa sa kampo ni Digong. Sorry. Excuse me. Nawalang tigil sa kakabanat, di ba? Doon na ako dyan. Kaya sa mga liberal na ako. Kumpara kay Harry Roque. Kung si Harry Roque man lang din ang option, si Glenn Chong, si Attorney Vic, kung sila lang ang option, dito na ako kay La Robredo. Lesser evil na lang tayo, ka-Coffee. Maraming mga miyembro ng liberal, sinusuportahan nila si PBBM at vocal sila. Nag-express sila ng kanilang pagsuporta sa foreign policy, sa ibang mga initiatives ng gobyerno, ng administrasyon. In short, nakakatulong sila ngayon, nakakatulong sila sa hangarin ng administrasyon na papaunlad ang Pilipinas. Yung kabilang side, nakakasira sila. Kontra sila ng kontra. Kung si Maharlika yung peg mo, they are trying to pull you down. Diba? Hinahatak kayo pababa. Yung admin ni PBBM hinahatak pababa nitong kampo nila Dongdong Shi.
O, doon na ako sa mga liberal. Mabokal kasi feeling elitista, no? Feeling matatalino. Do maraming matatalino din naman, pero mas okay na yan kaysa sa lantarang bastos na ang daming mga daldal, ang daming sat, walang katigil-tigil, malulutong pa kumagbura, at mga nagdadasal, mga nagpe-prayer rally, pero ang kanilang panalangin, naninira ng kapwa, ibagsak ang gobyerno. ayaw ko na sa mga ganun. Dito na lang ako sa liberal. Dito na ako kay Leni Robredo. Jaime Montoya, DOST PCHRD Executive Director, explained why they invited Robredo. Ito, may paliwanag sila, to be the keynote speaker in their symposium with the theme Paglilinaw sa mga alingaw-ngaw. Ang ganda ng team nila, ha? Paglilinaw sa mga alingaw-ngaw, clarifying the noise. Yan, English niya. Breaking stigmas in mental health through research and development. A simple answer to that question, sabi ng DOST. Even before she became the Vice President, she was already very much involved in programs related to mental health and especially the services to the community, Montoya told reporters. Safe answer. Pero syempre, may mga bagay na hindi dapat sabihin sa gobyerno. DOST Undersecretary for Research, Leia Buendia, for her part, stressed that science is beyond politics. Nice answer, ha? Ganun yung DOST, ha? If you want to help someone through science and technology, it has to be beyond politics, regardless of who you are. As long as you can help through science and technology, it's a big help, she said. Ako, ang dami maiinggit niya kasi baka masapawan si Sara Duterte. Kasi may ibang babae na, may ibang imahe na nakikita sa public, eh. Kung suportahan pa siya ng media, si Leni Robredo, kinakampihan ng media yan, ng mainstream media, diba? Even before nung laban nila ni PBBM, yung leaning ng mga media na kay Leni Robredo, kay BBM, mga vloggers. Ngayon, si Sara Duterte laging no comment, hindi siya mabango sa media, baka kumampi pa yan kay Leni Robredo. Di sisikat si Leni Robredo pagdating ng 2028. Mahihirapan si Sara Duterte dyan. Mapataon si Robredo. Feeling ko, pag nakapwesto tong si Leni Robredo, to the rescue yan, kampo ni Digong. Hala yan, sige, banatan nila yan. Baka si Maharlika, banatan na naman yan si Leni Robredo. Banatan yan ng kampo nila. Nila Harry Roque, Glenn Chong, Attorney Vic, yan, bibirahin nila si Leni Robredo. Balentong na naman, ibibintang nila kay PBBM. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Ako, confident ako, may basbas yan. Go, sige, invite nyo. Dahil kung hindi, common yan, ka-coffee. Alam nyo yan, alam nyo yan sa government, no? Hindi ka mag-i-invite basta-basta. Kasi alam mo, may nanonood, may nakikinig. Baka maka-apekto sa karir mo, no? So, may permission yan. Alright, sige. Anong say mo dyan, ka-coffee? Anong masasabi mo? I-share ang inyong opinion. Payag ka ba na pumasok sa gobyerno si Leni Robredo? Comment yes at no naman kung sa tingin mo hindi. At wag na, no? Maraming options. Okay lang yan. Honest opinion nyo. Ako, nagiging honest din ako sa inyo, Kasi ka-coffee kayo, no? Ayoko naman magsinungaling sa inyo, no? Na mas gusto ko na si Robredo kung kumpara sa mga Dutertes na lantaran nila kumurahin si PBBM. Sige, share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Samantala, kung nasa Facebook po kayo, ka-coffee, at hindi pa kayo naka-follow o di pa po kayo naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang, ka-coffee, ha. Pa-click lang po ng like or follow dyan sa ating Facebook page. Libre, wala po yung bayad. Kung nasa YouTube naman kayo, ka-coffee, ayan, attendance check tayo. Pa-like lang po ng video niyan para sa inyong attendance, no? At kung kayo naman din nasa YouTube, no? YouTube yan, di ba? Sa baba may subscribe. Make sure na naka-subscribe na po kayo, ha. I-click lang po yung subscribe. Yung join, may bayad dyan. Again, that's 99 pesos per month. Pero may separate content tayo dyan, mga personal content na i-upload natin soon. Alright, sige. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat kayo, ka-coffee, ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam! Bye-bye!